an honor. St. William School Parish has many organizations that can help us practice our faith in God. By joining these organizations, it can help us strengthen and deepen our relationship with God. One of the organizations of St. William Parish is the Catechist. What is Catechist? It is a devoted follower of Jesus who bears witness to his teachings. Catechist who is prepared to dedicate a few hours each week to share their faith and knowledge. A person who is willing to joyfully communicate their faith and who is spiritually active or alive. And also, an individual who seeks to expand their knowledge of the Bible and the teachings of Christ. Being a catechist is a way of being a good steward. It's a way of participating in Jesus' saving mission. Ngayon ay narito kami sa San Marcelino Elementary School o SMES kung tawagin upang matuklasan kung paano magturo ang mga katekista. Gusto niyo bang makita? Gusto niyo bang sumama? Tara na! So, andito na po kami ngayon. Makikita po natin na sobra talagang daming estudyante dito sa SMES. So, sobrang hirap. Feeling ko, sobrang hirap talaga magturo dito. Ngayon ay kasama namin si Ma'am Seth at Mama Melina na ilan sa mga katekista na nagtuturo ngayon sa lahat. Okay, let us pray. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven. Oo, saan tayo pupunta? Saan? Dalagpunga Elementary School. Tara na! Ngayon naman po ay matutunan natin kung paano magturo ang katekista sa Dalagpunga Elementary School. Tara na! At nang nag-start tayo nagdasal, meron tayong ginawa. Ano yung unang ginawa natin? Before na nag-start tayo. Nag-sign of the cross. Sige. So, yun ha. Ginagawa natin pag nagsisimula tayo magdasal at saka pagkatapos ng dasal. Dahil ang pagsasign of the cross at pagkatanda ng cross ay tanda ng ating paano naman tayo kapag ang Diyos ang kailangan gusto natin kausapin. Hindi natin siya nakikita. Ano ang ginagawa natin? Dasal! Very good, nagdarasal. Dahil ang dasal, ito ang pakikipag-usap natin sa Lord. Ano ang iyong pangalan? Maaari ka bang magbahagi ng iyong natutunan? Ang pagdadasal at pagdadasal. Nasa sa ilip.
sa nag-iisa? Glory. O, tapos, ano? Mysteries na. So, sa susunod natin meeting, kailangan memorize na ninyo yung mga iba't ibang mysteries. Ano-ano yung mga mysteries under sa luminous, tapos sorrowful mysteries, joyful, and glorious. Ano? Okay na? Sige. Thank you. Hello po. Ano po ang pangalan niyo at ano yung balikan? Naging Grace Perez po on grade 6. Ano po ang natutunan niyo ngayon? Kung paano gamitin yung Rosa? Thank you po. The Catechism presents the history and the tradition of the Church doctrine in a complete yet summary way. It draws heavily from scriptures, the Church Fathers, liturgical texts, and the lives and writings of the saints to illustrate the doctrinal content. Catechism, a manual of religious instruction, usually arranged in the form of questions and answers, used to instruct the young to win converts and to testify to the faith. Ako po si Cassandra Jane Javier, o mas kilala bilang Ate Cassie. Ako ay nagsimula na maging student catechist noong 2017 hanggang ako ay naging tuluyan ng katekista ng St. William Parish. Ano po ang iyong mga naging karanasan sa pagsali sa mga katekista noon? Bilang student catechist noong 2017, naranasan kong pumunta sa mga public school na nagtuturo ng mga dasal. Tapos, tinuturuan din namin sila ng magandang asal, ng mga values tsaka virtues. At meron talagang ilang estudyante na hindi talaga nagdadasal or hindi talaga marunong talaga magdasal. Tapos, kailangan mo talaga silang turuan kasi tinatanong nila na kung para saan, bakit kailangan, gano'n. Ano po ang iyong mga natutunan sa pagsali sa ministeryo na ito? Ang aking natutunan noong ako'y student catechist ay naging pasensyo sa mga bagay-bagay kasi kailangan talaga na pag nagtuturo ka, yung pasensya mo mahaba kasi may process. Hindi lahat ng bagay dapat minamadali. May process talaga. Tulad ng pagtuturo ng dasal, hindi lahat ng tinuturuan mo, magigets agad yung sinasabi mo or makukuha nila agad, hindi sila fast learner. Meron iba hindi fast learner. Yung iba talagang kailangan mong tutukan, kailangan ng pasensya, kailangan ng paghihintay. Tutunan kong maghintay ng tamang oras kasi naniniwala ako at naituro sa akin na lahat ng bagay merong tamang panahon. Matagal man minsan pero alam mo yun, in God's time, darating talaga yung pagkakataon na para sa iyo. Hello, ako si Ana Marie Angelica Mina, pero most of my friends ang tawag sa akin ay Ate AA. Sa simbahan din, AA din ang tawag sa akin. And ang ministry ko sa simbahan ay dati ako katekista. Then, dahil nga gusto ko na magamit yung aking profession bilang isang agriculturist, so nag-resign ako as a catechist, pero kino-continue ko yung aking volunteerism na mag-serve dito sa simbahan bilang volunteer na katekista at volunteer na youth leader para sa mga kabataan. Ano po ang iyong mga naging karanasan sa pagsali sa mga katekista noon? Marami akong karanasan kasi hindi naman siya bago sa akin at talagang mahal ko ang paglilingkod sa simbahan, kaya nga kahit na malayo siya sa aking natapos, ay gusto ko na ilaan yung aking effort, yung talent, at yung aking buong sarili sa paglilingkod sa simbahan. Marami ako natutunan kasi yung mga natututunan ko sa simbahan ay siya rin na ibabahagi ko sa mga tao at sa mga kabataan na pinaglilingkod. Hello, good day. I am Ma'am Firi Cristin D. Soriano and I am a catechist. Why did you join this organization? So I joined this organization
Actually, I started as a youth member when I was in my high school days. Naging choir member ako, naging lectors and commentators, tapos may isa pang youth organization. And then nung graduate ako ng high school, nag-apply ako ng scholarship sa college. Tapos, nag-run ko yung scholarship na yun through our parish priest nung time na yun, si Father Dennis. Tapos, in-scholar niya ako as a catechist sa Columban College. Tapos, na naituloy ni Father Mayol at graduate ako. Pagka-graduate ko, tsaka habang nag-aaral din ako, so, naging catechist ako dito sa simbahan. Sumasama ako sa kanilang nagtuturo sa public schools at nag-serve dito sa simbahan kapag may mga sacraments na ginaganap. Then after that, pumasok ako sa St. William's pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-serve sa simbahan as a catechist. What is your reason to continue to join in this organization? Simply because it makes me happy. Sobrang nakakataba ng puso kapag katekista ka kasi marami kang na-experience na extraordinary. Kaya talagang na-push talaga ako na hindi siya madali, very challenging siya, pero dahil masaya, tsaka nakaka-enjoy, kaya talaga mag-i-stay ka, tsaka magtatagal ka, at magpapatuloy mo yung pagiging catechist. What did you realize upon joining this organization? Siyempre na-realize ko na hindi talaga siya madali, tsaka maraming dapat na matutunan. Hindi siya madali kasi kapag nagkamali ka ng tinuro sa mga tinuturuan mo as a catechist, pag nagkamali ka ng sasabihin mo sa mga sacraments, tungkol sa mga sacraments, ang hirap nang bawiin. At kapag nagkamali ka, syempre may matututunan din sila na mga pagkakamali. Kaya kailangan aralin mo din talaga, kailangan sure ka sa mga sinasabi mo kasi mahirap pag ang itinuro mo na salita ng Diyos ay hindi tama. Please share the lessons and teachings that you have learned in the organization. Ang natutunan ko dito, syempre marami akong natutunan dito. Pero ang pinaka-masasabi ko na sobrang natutunan ko talaga dito, yung kapag pala katekista ka, mas magiging matatag ka. Kasi kapag mas malapit ka sa simbahan, mas maraming pagsubok. Pero dapat mas maging matagal ka. Tsaka hindi nga siya madali kasi lalo na sa modern days ngayon, sa lahat ng pagbabago sa mundo, ang hirap ng turuan ng mga kabataan, ang hirap ng itama ng mga pagkakamali nila. Pero kailangan mong hindi sumuko. Kailangan mo pa rin maging leader sa kanila kahit mga ganon. At saka, yung hindi mo susukuan talaga. Ako kahit na, hindi naman ako sa tumigil na sa pagiging katekista, pero because of personal matters, kailangan ko lang munang mag-rest ngayon sa pag-serve sa simbahan. Pero pag medyo naka-adjust na sa buhay, pamilya, babalik din ako mag-serve. So ngayon, nagsisimula lang muna ako, pero di pa makapag-serve. Pero babalik din ako doon sa full-time talaga na makakapag-serve. Pag-adjust. Yun lang, maraming salamat. Hi, I'm Miss Jocelyn Dugan, na mas kilalang sa pangalang Ate Ces. Ako bali ang catechist head or coordinator dito sa parokya ni San Guillermo. Kailan po nagsimula ang ministry? Kailan nagsimula ang ministeryo ng pagkakatisismo? Kung babalikan natin, noon pa, bago pa lang ng time ni Jesus, meron na mga nagtuturo ng aral tungkol kay Jesus katulad ng ating mga propeta. Tapos nung time ni Jesus, si Jesus mismo, siya ang unang ding nagtuturo sa mga Kristiyano noon at kasama ang kanyang mga apostoles at mga disipulo. Tapos hanggang sa naipasa ito sa Santo Papa, sa mga obispo, hanggang sa mga pari. Ngayon, katulong na ang mga laiko katulad ng mga katekista. Kung dito naman sa ating parokya, nagsimula ang katekismo dito
way back 1920s, mga mid-20s pa, na sinimulan ng pamilya ni Don Magsaysay. Ayan. Tapos, nung way back 1927 to 1928, ang unang katikista na nagtuturo ng Sunday Catechism dito sa simbahan tuwing linggo ay si Miss Natividad Rodriguez. So, doon nagsimula ang pagbibigay ng katekismo dito sa ating parokya. Hanggang sa ang naabutan ko ng mga katekista na dito, sila Madam Josie Bernardino, sila Madam Greg, si Nanay Bolet. Ano po ang mga adhikain at misyon ng ministeryo na ito? Ang adhikain at misyon ng ministeryo nito ng pagkakatekismo ay ang kaming mga katekista ay maging buhay na saksi at tagasunod ni Kristo. At ang misyon naman ay kaming mga katekista ng parokya ni San Guillermo ay nagtatalaga ng aming sarili, una sa pagpapahalaga at pagsasabuhay ng mga sakramento, pangalawa, masusing pag-aaral at pagbuhubog sa turo ni Kristo ng simbahan, pangatlo, pagiging matapat, masigasig, malikhain sa pagdadala at pagtuturo ng mabuting balita sa puso ng mga kabataan at sambayanan. Pang-apat, pusang loob na pag-aalay ng sarili sa pamagitan ng pagsasakripisyo, pagbibigay ng oras, yaman at kakayahan. At ang panghuli, pakikipagtulungan sa pagbuo ng mumunting sambayanang Kristiyano. Ano po ang mga paraan kung paano sumali dito? Paraan para sumali dito sa ministeryo. Meron kasi iba't ibang kategory. Meron kaming volunteer catechist, may professional catechist or full-time catechist. Tapos nung before, meron din tayong mga student catechist. So, para dun sa mga professional, sabi natin professional catechist, sila kasi yung mga nag-graduate ng may degree sa religious education. So, automatic yun. Kapag graduate sila, automatic na natatanggap sila dito sa parokya, magsilbi sila dito. Lalo na pag din-scholar sila ng parish na pinag-aral, automatic magsisilbi sila dito sa parokya bilang mga katekista. So, meron naman tayo yung mga volunteer catechist na tinatapik namin dyan kung gusto nilang sumali and then mag-undergo ng formation. Like me, nagsimula ako bilang volunteer catechist lang noong 1993, way back 1993 pa. So, nag-volunteer muna ako noon, tapos nag-undergo ng mga formation, trainings, hanggang sa na-commission na ako bilang isang full-time catechist. Hanggang ngayon, nandito pa rin nagsisilbi. Almost 30 years na tayo nagsisilbi dito bilang catechista. Tapos, meron din tayo noon before ng mga student catechist, yung mga student dito sa ating school, sa St. William's School, ang mga senior high school pa noon. So, nag-undergo sila ng training for 1 week, tinitrain namin sila, binibigyan namin sila ng seminar, nagkakaroon sila ng mga demo, hanggang sa i-commission namin sila para makatulong sa amin sa pagtuturo sa school bilang mga student catechist. At syempre, ang lahat na yan ay with the approval of our parish priest. Ano po ang iyong maipapayo sa mga gustong sumali sa ministeryo na ito? Sa mga gustong sumali sa amin na maging isang katekista, ang masasabi ko lang, kapag pumasok tayo dito, mahalin lang natin ang ating pagsisilbi sa ating Panginoon, ang pagsisilbi dito sa ating simbahan. At i-enjoy natin ano man ang mga nagiging gawain natin dito, mahalin natin kung sino yung mga nakakasama natin dito. So, at syempre, ang paglalaan din ng oras para sa atin. Studying the Catechism creates a path towards a deeper understanding of God. This intellectual knowledge serves as a crucial foundation for loving